Samantala, naramdaman din po sa ilang lugar sa Metro Manila ang bagsik ng Bagyong Labuyo. Sa Manila Bay kaninang umaga, naglalaki ang alon ang humampas sa seawall. Ang ating GMA News team nga po na nasa Parola Compound sa Tondo, kinailangang kapitan ng maigpit ang mga gamit dahil sa lakas ng hangin. Sa Magdamag sa Maynila, ambul lang naranasan kaya naman walang naitalang mga pagbaha. Magdamag namang nakaranas ang pagulan sa Parañaque. Kagabi pa lang ay nagsuspindi na ng klase ang iba't ibang lungsod at munisipalidad dahil sa masamang panahon. Sa putong tamakausap po natin si Major Reynaldo Balido, tagapagsalita po ng NDRRMC. Magandang hapon po, Major Balido. Magandang hapon, Jiggy. Nahapon sa ating nanonood sa ating programang ngayong hapon. Opo, at sa ngayon po ba ay meron na po kayong tala kung gaano kalaki po ang pinsala nito pong dinala ng Bagyong Labuyo? Ngayon, nakukuha natin data tungkol po dito sa mga pinsala na dinala po ni Bagyong Labuyo. Sa ngayon, meron lang tayo na ito lang na 17 road sections at saka nanasita and yung pagkakaroon po ng brownout dyan sa mga naapektadong lugar at meron din po yung mga limited na nasirang mga bahay na kung saan may 111 totally damaged and 562 partially damaged. Opo. At dyan sa probinsya ng Aurora. Opo. So talagang ang monitoring nyo po, talagang Aurora po yung may pinakamalaki hong mga pinsala sa ngayon? Opo, sa Aurora po talaga, lalong-lalo na dito sa Kasiguran, Baler area po. Opo, pagdating naman po doon sa mga bilang po ng mga pamilya o individual na apektado, meron na ho ba kayong tala rin? Meron na po tayong talaan dito. Meron na, as of this time po, meron po tayong 448 families or equivalent to 2,895 individuals na naapektuhan sa 8 munisipyo ng Region 3, 5 and Cordillera Administrative Region po. Sa mobilization po sa panig po ng inyong mga teams, kumusta naman po yung pagpapabot po ng tulong ng ating pong pamahalaan? Opo, katuwang po natin yung ating Armed Forces of the Philippines, yung ating Philippine National Police, yung ating DSWD sa pagpapaabot po ng tulong kasama po yung ating mga local government units. Nakakaranas po tayo ngayon ng konting pagkahirapan na maabot din yung ibang lugar dahil sinabi ko nga kanina na may mga sections, mga parte ng daan na hindi pa madaanan dahil hindi po natumbahan ng naglalakiang puno na meron pong umapaw na ilog, mga ganun pong mga sitwasyon yun na ating nakikita at sa susunod na mga araw po tayo pong magkakaroon ng clearing operation sa mga lugar na yan at titingnan natin kung ano pang mga tulong ang pwede nating maibigay sa kanila. Opo, panguling salita po, habang naririto pa rin po si Labuyo, ano po paalala niyo sa mga kababayan po natin? Opo, naririto pa rin si Labuyo bagamat paalis sa papuntang West Philippine Sea hanggang sa China. Pinapayuhan at pinaalalahanan pa rin po natin ng ating mga kababayan lalo na yung mga nandyan sa Western Seaboard na mag-iingat po at huwag po munang lalayag mangisda dahil masungit pa rin po yung panahon at maaari pa rin pong magkaroon to ng mga or mag-generate yung kanyang hangin ng storm surges base na rin po sa ulat natin ng Pag-asa. Maraming salamat po si Major Reynaldo Balido Jr., tagapagsalita po ng NDRRMC.